So ayan, magandang gabi po sa inyo mga pre at tayo po ngayon ay magbibigay ng panibagong reaksyon about dito sa post nitong si Mike Defensor, no? And then syempre magbibigay din po tayo ng reaksyon dito kay Tubit Tiangco at Sara Duterte mga pre dito sa videong ito, no? Oo, yan po yung ating pupukusan ngayon. Ayan, at unahin po nating bigyan ng reaksyon itong post nitong Mike Defensor na 'to. 7 oras na po yung nakalipas, ayan. So, yun na nga mga pre 'no, bago tayo tuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. May TikTok, Facebook po tayo diyan mga pre, puwede niyo pong i-follow 'yan. Okay, saglit lang po, Mhm. Alright, ayan, okay na. So, pasensya na kanina nag-ano tayo, nag-echo. Hmm. Okay, basahin po natin itong post nitong si Mike Defensor na 'to. Anong unang banat niya dito? Basahin po natin. Hindi puwedeng patahimikin si Saldico. Fokusan po natin diyan. Hindi daw po puwedeng patahimikin si Saldico. Ang tanong po dito, sino po ba yung magpapatahimik kay Saldico? Eh, wala namang balitang nagsabi na patahimikin niyo si Saldico. Bagkus ang Pangulong Bongbong Marcos pa nga yung nag-post na itong Zaldico na 'to ay arestado na, nahuli na. At masaya po si PBBM diyan na ibalita sa mga Pilipino. Wala pong tinatago si PBBM na itong taong ito arestado na. Na kay PBBM yung control. Puwede niyang itago ito, patahimikin yung tao, nasa sa kanya yan. Pero hindi po ginawa ni PBBM yan. 'Di ba? Masaya siyang ibalita sa mga tao kung ano yung update dito sa taong ito na ginawang hero ng mga DDS. Ginawang hero ni Mike Defensor. Ito pa mga pre dugtong pa natin to. Anong sabi dito? Ano man ang isyo sa pagkakadakip kay Zaldico, isa lang ang malinaw, dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. Protektahan. Sa ginagawa ni PBBM, poprotektahan naman talaga yan. Ikukulong at poprotektahan. Hindi pa dahil siya ay magnanakaw, poprotektahan dahil marami pa siyang dapat ikanta. Kailangan niyang kumanta. Kailangan niyang sabihin sa publiko yung katotohanan. Diba? Kung ano yung totoo, kung ano yung dapat niyang sabihin sa bawat isa sa mga Pilipino. Diba? So, parang pinapalabas dito ni Saldico na walang ginagawa yung pamahalaan, 'di ba? Kaya nga binalita na ng PBBM Ngayon gagawan niyo na naman 'to ng butas, 'di ba? Si PBBM kasi focus diyan kay Saldico ngayon. Dahil siyempre malaking isda ito, kailangan itong protektahan yung buhay nito kasi baka mamaya pagtangkaan ng kalaban ni PBBM, 'di ba? At kapag may nangyari, case lang naman, halimbawa, uwi na si Zaldico sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, pinapatay. In case lang wag naman po sana mangyari. Babalita sa mainstream media, Zaldico, may binaril, bang. Wag naman po sana mangyari In case lang na may balitang ganun. Pinapatay si Zaldico. Ipapapatay si Zaldico. Sino po yung sisisihin dyan? PBBM pa rin. Sasabihin si PBBM nagpapatay niyan, ganyan. So kailangan po talagang protektahan itong si Zaldico kasi yung mga kalaban, malamang sa malamang, baka may planong ganon para ang sisi ng taong bayan kay Pangulo. Diba? Kasi ang sasabihin ng taong bayan, pinagtatakpan, ganun. So, ang Pangulo, sisiguraduhin po ang kaligtasan nitong Zaldico na to. Dahil kailangan itong pigain para kumanta. Ano pa yung sabi ni Mike Defensor dito? Basahin po natin ito. Bakit? Dahil ang kanyang
seguridad ay seguridad din ng katotohanan. Kapag siya ay napatahimik, damay ang mga ebidensyang maglalantad sa malawakang korupsyon sa bansa. Oh. Kaso, Mike Defensor, yung tatamaan dito yung kinakampihan mo eh. Kasi itong si Zaldico, pumaldo ito sa panahon ni Digong. May larawan nga sila, di ba? Close na close sila. Oh. Wag mo sabihin, hindi rin to kilala ni Digong. Wag nga kami. O, ito pa. Wag nating hayaang mabaon sa limot ang ebidensya. Si Zaldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat nating tutukan. Oh, yun. So, pag kumanta itong si Zaldico, maganda-handa kayo dyan sa kabila. Marami-raming madadamay dyan. Yan. Marami. Kasi ito, ginawa na tong hero ng mga DDS eh. Sinasamba na to ng mga DDS. Pero dati, sabi nila, nung hindi pa po nabubuking yung pagnanakaw nitong Zaldico na to, sabi ng mga DDS, "Oy, Zaldico, magnanakaw ka, kurakot ka, walang hiya ka. Ha? Tarantado ka." O, yun yung mga sinasabi nila kay Zaldico. Nung nabuking na po yung pagnanakaw ni Zaldico at nilaglag si PBBM, anong sabi nila? Ang galing talaga ni Zaldico. Protect Zaldico. Tanginan, biglang naging hero ang putik. Ha? Biglang ginawang hero. Basta mga DDS talaga, mga kupal-kupal yan eh, no? Hindi nag-iisip, mga tarantado. Diba? So, para bang pinapalabas dito ni Mike Defensor sa post na to na may magpapatahimik dito kay Zaldico. Pag uwi ng Pilipinas, papatahimikin, ipapabaril. Parang ganun ba? Yung pagkakaintindi ko lang naman mga pre, no? Pero hindi mangyayari yan. Sisiguraduhin naman ng administrasyon ni PBBM na magiging safe tong taong ito, si Zaldico. Diba? Alam ko, yung mga kalaban ni PBBM, may mga masamang balak yan. Katulad dito kay Zaldico na gusto nilang i-sacrifice para masisi yung Pangulo. Malamang sa malamang, kalaban yan eh. Masamang mag-isip yung mga kalaban eh. Diba? Pero, naniniwala ako sa administrasyon ni PBBM na hindi papabayaan to si Zaldico dahil hindi dahil sa magnanakaw siya, no? Pero dahil marami pong nalalaman itong si Zaldico sa mga kurap na mga tao dito sa bansa. Alam po natin na si Zaldico, isa po siya sa malaking kurakot. Pero, alam ko po, pag isa kang kurakot, marami kang magiging tropang kurakot din. So, kailangan mong ikanta yun. Diba? Ayan. So, ngayon mga pre, pag-usapan po natin itong si Tubit Tiangco. Ayan Tanungin po natin dito si Tubit Tiangco. Ayan kung closed landfill na sa Nabutas, kung dyan sa Nabutas ang pag-uusapan natin, kung closed ang landfill sa Nabutas, bakit ang usok umaabot hanggang Makati, iba pang parte ng Metro Manila? Ibig sabihin, ng close sa inyo, pinapabayaan na lang hanggang sumabog ang problema. Close na daw, pero yung usok, tuloy-tuloy. Ano to? Hindi ito simpleng sunog. Hindi ito ordinaryong aberya. Ito ay malinaw na usapin ng kapabayaan, pananagutan, at kabiguang protektahan ang publiko. Wala namang pakialam sa publiko ito. Itong, ano na to? No? Itong taong ito. Diba? May pakialam kaya sa publiko? Hindi kasi ito simpleng aberya lang eh. Diba? Ito ay usaping kalusugan kasi. Habang itong mga taong ito, komportable sa mga opisina nila, ang taong bayan ang lumalanghap ng lason. Sila, aircon yung nilalanghap. Diba? Antindi talaga tong taong ito. Toby! Nako. Okay sana kung higupin mo yung usok eh. Sama-sama kayo, di ba? Nakakahiya itong Tubit Tiangco na to. Ito mula unhealthy, naging acutely unhealthy.
ang air quality. Ibig sabihin, hindi lang iritasyon, banta na sa kalusugan ng mga bata, senior citizens, buntis, at bawat pamilyang walang kalaban-laban sa maruming hangin. Tapos, ang sagot. Anong sagot ng taong ito na hindi nag-iisip? Anong sagot ng bubong tubitsang ko na to? Magmask na lang kayo. Sagot ng tanga. Ganyan kababaw ang solusyon ninyo sa malalalim na problema? May mga galamay ka naman tubig. Di mo pinapagalaw. Kapag sinasabi mong closed landfill, dapat ligtas, kontrolado at maayos ang rehabilitasyon. Pero sa nangyari, parang ticking time bomb. Ayan na pinabayaan lang hanggang sumabog sa mukha ng mga Pilipino, ng publiko. Kung maayos ang pamamalakad, hindi sana aabot sa ganyan eh. Tubitsang ko, tigilan ang palusot. Huwag ka mang palusot. Tigil-tigilan mo yan. Hindi sapat ang tahimik lang kayo habang buong Metro Manila ang apektado. Sagutin ninyo ang publiko. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit pinapabayaan at sino ang mananagot sa perwisyong ito? Dahil sa totoo lang, kung sarado nga ang landfill pero bukas naman ang peligro, hindi closure ang tawag dyan. Kapalpakan mo yan. Palpaka. Boto pa kayo. Iboto nyo pa yan. Yung mga nagpapalaki ng itlog. Nagpapalaki ng bulsa. Sige, bumoto pa kayo dyan. Good luck. Tubitsang ko. Nako. Ang tanong dito, pakikinggan kaya ni Tubi yung taong bayan? Diba? Mukhang wala naman itong paki Anyway, ayan kung ano yung mga opinion ninyo, comment nyo lang po dyan para mabasa natin yan. At ngayon po, dito naman po tayo, pag-usapan po natin itong si Sara Duterte. Ayan about sa Pugo issue naman, sa mga pera sa Pugo na napupunta umano dito kay Sara Duterte. Ayan kung totoo, ang mga lumalabas na aligasyon na ang kampanya mo ay pinondohan ng Pogo money, hindi ito simpleng intriga. Diba? Ito ay usapin ng soberanya, dangal ng halalan at kinabukasan ng Pilipinas. Magtatanong po tayo ngayon mga pre. Tayo po ay magtatanong dito sa bubitang ito. Diba? Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo sagutin ng diretso? Kung malinis ang kampanya mo, bakit may pangalan, lugar, halaga at sistema na lumalabas? Kung walang bahid, bakit tila mas maingay ang depensa kaysa paliwanag? Diba? Ang kailangan kasi natin, mga pre, paliwanag, hindi yung depensa. Wala tayong paki doon. Dapat magpaliwanag ka. Kapag ang pera ng dayuhan ay tumulak sa kandidatura mo o kandidato, sino ang tunay na pinaglilingkuran pag upo sa pwesto? Ang Pilipino ba? O ang nagpondo? Sige. Sino? Pinipwedeng ang totoo, ang boto ng mamamayan ay tapatan ng mga bilyon-bilyon ng perang chikwa, di ba? O yung ibang lahi. Hindi pwede yun. Kasi in case lang na ikaw ay manalo, malamang sa malamang, si Inchik ang paglilingkuran. Di ba? Pera nila yun eh. So sila yung magiging aso-aso kanila. Hindi pwedeng demokrasya natin ay bilhin ng Pogo syndicates habang naghihirap ang ordinaryong Pilipino. At kung totoo na may pick-up points, may ruta, may galawan, may network, ibig sabihin, hindi ito aksidente. Hindi ito isolated case. Ito ay planadong operasyon para impluensyahan ang kapangyarihan. So, Sara Duterte, pakatandaan mo to.
Ang leader na walang utang, malayang maglilingkod. Pero ang leader na inangat ng maduming pera habang buhay, hahabulin ng tanong. Hindi sapat ang tapang sa entablado. Hindi sapat ang apelyido. Hindi sapat ang galit. Hindi sapat ang pagmumura. Hindi sapat ang pagbabanta. Hindi sapat ang kayabangan. Ang kailangan ng bayan ay katotohanan, Sara Duterte. Kung inusinti ka, ilabas ang records. Kung malinis ka, buksan mo ang libro. Kung matapang ka, humarap ka, huwag kang magtago. Dahil ang taong walang tinatago, hindi natatakot sa liwanag. Kaso nasa kadiliman ka. Kaya kayo mga pre, anong masasabi nyo? Dito, kay Sara Duterte, paki-comment nyo po yan para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at komento mga pre. And bago po tayo magtapos mga pre sa ating video, and huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, no, TikTok, Facebook, nandyan po yung TikTok, Facebook natin. So, ako'y magpapaalam muna pansamantala mga pre. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat. Siya nga po pala, bago ako magpaalam, sa AI kasi, bumili ako ng kamay. Pindutin ko, kamay! Realistic yan ha. 125 million yung... Uy, anong nangyari sa AI na to? Palpak. So, paalam po. Ingat po lahat mga pre, no.